kaibigan, narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Egay. May minahal akong babae, si Abby. Ipinigay ko sa kanyang lahat. Ginawa ko siyang mundo ko. Ngunit hindi yung naging sapat para manatili siya sa akin. The next thing I know, ikakasal na siya sa ibang lalaki. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed, Mr. and Mrs. Jed and Abby de la Serna. Grabe. Officially Mrs. de la Serna ng kapatid ko. Kay tagal niyang hinintay to, Egay. Oo nga eh. Ayan, pinipirmahan na nila yung marriage certificate. Ay, talagang wala nang makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Hey, Egay, smile ka naman dyan. Huwag kang malungkot. Sa bagay, naiintindihan kita. Alam ko mahal mo pa rin si Abby hanggang ngayon. Ikaw naman talaga ang una niyang minahal eh. Kung hindi lang dumating si Jed, malamang ikaw ang nasa harapan ng altar kasama niya. Pero, ganun talaga ang buhay. Move on ka na lang. Masaya na si Abby sa piling ni Jed. Kaya dapat, maging masaya na rin tayo para sa kanya. Masaya naman ako para sa kanya, Crystal. Oh? Sabi ko nga sa kanya, bago siya ikasal, suportado ko siya sa anumang desisyong gagawin niya. Tama yan. Huwag ka mag-alala. Mahahanap mo rin yung totoo mong kaligayahan. Congratulations, son. Abby, Jed, Wow. Si Egay. Egay, akala ko hindi ka makaka-attend sa kasal namin. pwede ba namang hindi? Kaibigan kita. Ayoko mawala sa espesyal na araw mo. Salamat. Oh. Okay ka lang ba, Egay? Ha? Ayos lang ako, pare. So, saan ang honeymoon niyo? Sa Europe, lilibutin namin ang ilang bansa tulad ng Austria, Hungary, Bulgaria, tsaka Greece. Wow, iba na talagang mayaman. Gusto ko lang naman kasing bigyan ng memorable honeymoon ng asawa ko. Kaya pinaghandaan ko talaga ito. Excited na ako, Jed. First time ko makakapunta sa Europe. Ay, siya nga pala, mahal ko. Lumapit na tayo sa iba pang guests, ha? Guys, see you around, ha? Okay, Sandali okay. lang, Jed. Ikaw na muna kumausap sa mga bisita natin. Kakausapin ko lang saglit si Egay. Okay, ilang minuto kayo mag-uusap? Give me 5 minutes. 5 minutes. Okay. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Ako na lang muna ang baka nasa ibang guests. Egay, I'm sorry. Sorry for what? I know, nasasaktan ka pa rin sa nangyari. Please, Abby. Huwag mo nang ipaalala sa akin yan. Sinusubukan ko nang mag-move on. Kaya nga, baka hindi na muna ako magpakita sa'yo after this. At saka, bakit ka pa hingi ng sorry sa akin? Parang ipinakita mo lang na nagsisisi ka sa pagpapakasal mo kay Jed. And I don't think so na nagsisisi ka sa ginawa mo. Ang sayo ng dalawa eh. Kaya para saan pang sorry mo? I just want to make sure na okay ka na. No, I'm not okay. But I'm going there. Anyway, thanks for the wedding invitation. At umattend ako ng kasal niyo. To show na handa ko nang tanggapin ang nangyari. Your presence is highly appreciated. Salamat na marami, Egay. Paano, Abby? Best wishes na lang. Enjoy your life with him. At kapag okay na ako 100%, I would consider na maging ninong sa anak ninyo.
Sure ka na ba talaga sa desisyon mo? Matagal ko nang gustong bumalik sa Amerika para makasama ko ulit ang mga parents ko. At saka, para tuluyan na rin akong makamove on sa nangyari sa akin. Alam mo, Egay, maganda yung desisyon mo. Sana bumalik na ulit sa dating buhay mo. Salamat, Crystal, sa palaging pagtulong mo sa akin. Dahil sa'yo kaya medyo bumaba ang emotional stress ko dahil sa nangyari sa amin ng kapatid mo. Ano ka ba? Wala yun. Masaya ako't nakatulong ako sa'yo. At saka, ginagawa ko to para... Parang paghingi na rin ng tawad sa ginawa sa'yo ni Abby. Alam ko naman na minahal mo siya. Si Abby lang tong walang satisfaction. Hindi ko na sinisisi si Abby sa nangyari sa relasyon namin. Siguro, this is God's will. At saka, hindi talaga siguro kami magkapalad. Kaya ganun ang nangyari sa amin. Pero kasal ng kapatid mo at masaya na siya sa buhay niya. Kaya wala nang rason para hindi ko siya i-let go sa puso ko. Hello? Crystal, Yes? Ako nga. Sino to? do you still remember me? Does Edgar Manansala still ring a bell? Oh, Egay! Grabe, hindi kita nabosesan, ha? Pasensya ka na. Wait! Ano, kumusta ka naman? Saan ka na? I'm here at Shadell. Well, after 5 years, I'm planning to go home. Really? Oh, that's nice. Ikaw, Crystal, kumusta ka na? May asawa ka na? Wala pa rin. As in single pa rin? Yeah, ganun talaga. Hindi ko pa rin makita si Mr. Right after 5 years. Pero okay lang. Maganda naman ang career ko. Oh, so, what made you decide na uuwi ka na ng Pilipinas? Well, I miss everything, including you. Oh, ganon? Pero good decision yan. Masaya ako't babalik ka na ng Pilipinas. Abby, Oh, Egay! Ikaw pala. Umuwi ka na pala galing ng Amerika. Ano, kumusta ka na? eto, okay lang. Ikaw, Okay lang. Pero nabigla ako sa pagdating mo dito, ha? Kanino mo nalaman ang address ng bahay ko? kanino pa ba? Di sa half-sister mo? Ganun ba? Mabuti naman napasyal ka. Kala ko nakalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Kayo ni Crystal ang ilan lang sa mga kaibigan ko dito. Pero, curious lang ako, ha? Bakit ka umuwi? For sure, ang ganda-ganda na ng buhay mo dun sa Amerika. Well, hindi sa lahat ng pagkakataon masaya ako doon sa Amerika. Pero siyempre, hindi may iwasan na ma-miss mo yung lugar na kinalakihan mo. Babalik ka pa ba ng Amerika? Oo. So, nagbabakasyon ka lang pala dito. Hanggang kailan ka tatagal dito? Pinakamatagal na sigurong 6 months. Tapos kailangan kong bumalik ulit ng US to maintain my residency required for citizenship. Ganun ba? Abby, maraming naikwento sa akin si Crystal tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Tulad ng ano? Na hindi raw kayo magkaanak ng asawa mo. Hindi kami magkaanak ni Jed. Kasi may diferensya ang matris ko. Yun nga. Kaya nagluloko ang asawa mo. Huwag na natin yung pag-usapan. Kung niloloko ka na, bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hindi naman ganun kadali yun, Egay. Mag-asawa kami. At hindi lang kami basta nagsasama. Kasal kami. Bukod sa
mahal ko pa rin si Jed. Abby, you deserve someone better. Yung kaya kang mahalin at panindigan kahit na may kakulangan sa pagkababae mo. Yung kaya kang tanggapin at irespeto. This is the happiest day of my life, Egay. Thank you for loving me. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Crystal. Kasi finally, sinagot mo na ako. Well, naisip ko, bakit ko pa patatagalin? Kitang-kita ko naman na mahal mo talaga ako. At saka, mabuti na rin yung sinagot na kita. At least, akin ka na. Hindi ka na maaagaw pa sa akin ng iba. I promise, hindi mo pagsisisihan ang naging boyfriend mo ko. Crystal! Oh, Guy! Abby! Come, join us. Ano palang ginagawa mo dito? Ay, may imimit lang akong client dito sa resto. Mm. Okay yun, Egay. Anong balita sa inyong dalawa? Well, magandang balita. Boyfriend ko na si Egay. Ha? Excuse me. Mag-CCR lang ako. Are you okay, Abby? Medyo sumama lang ang pakiramdam ko. Hello? Abby, Egay? kumusta ka na? Okay na ba ang pakiramdam mo? Oo. Mabuti na ang lagay ko. Pero, nalulungkot ako kasi mag-isa ako dito sa bahay. Ganun ba? Hintayin mo ko. Pupuntahan kita dyan. Hindi, wag na. May istorbo ka lang. At saka baka may bonding moments kayo ng girlfriend mo. Nandito lang ako sa bahay. Day off ko kasi ngayon sa work. Si Crystal naman, mamaya pang uwi nun. Ano? Pupuntahan kita dyan, ha? Hintayin mo ko. Sige, Egay. Ikaw ang bahala. Oh, kumain ka lang ng kumain dyan. Magpakabusog ka. Salamat, Egay. Talagang inasikaso mo pa ako ngayong araw. Sa bagay, palagi mo namang ginagawa ito sa akin. Basta't matiyak ko lang na maayos ng ligay mo. Okay na ako, kampante na ako. Pero Abby, imbis na magmukmukan dito sa bahay, bakit hindi mo libangin ulit ang sarili mo? Lumapas ka. Kung gusto mo, maghanap ka ulit ng trabaho para ma-divert yung atensyon mo sa mas mahalagang bagay. Kaysa naman sa panayang asa mong babalik si Jed sa'yo. Hindi na babalik si Jed. Hindi, Egay. Kahit pagbali-balik ta rin man ang mundo, asawa ko pa rin siya. At nararamdaman ko, babalik pa rin siya sa akin. Bakit ba sobrang mong mahal na mahal niyang si Jed? Hindi ka na nga niya mahal, hindi ba? Hindi na nga asawang turing niya sa'yo eh. Tapos, eto ka pa rin. Abby, gumising ka sa kaibangan mo sa lalaking yon. Makinig ka sa akin. Hindi ka pinanganak para magtusa lang habang buhay. Kaya please, pakiusap. Hanggat hindi pa huling lahat. Hanggat nasa katinuan pa ang pag-iisip mo, kalimutan mo siya. Matuto kang i-let go ang mga bagay na matagal nang nawala sa'yo. Mabuti ka pa. Na-let go mo na yung mga bagay na nawala sa'yo noon. Hindi ko dapat sinabi sa yung huling sentence na sinabi ko kanina. Dahil kasi sa totoo lang, hindi ko pa na ila-let go ang nakaraan ko. Anong ibig mo sabihin? May feelings pa rin ako para sa'yo. Kung hindi mo lang sana ako ipinagpalit kay Jed, hindi sana masaya ka na sa buhay mo ngayon. Abby, kung naging asawa mo lang ako, hindi ko gagawin yung ginawa sa'yo ni Jed. Dahil ikaw lang ang mamahalin ko habang nabubuhay Egay, ako. please, tama na. Huwag mo nang sabihin yan sa akin. Alam mo namang imposible nang maging tayo.
May asawa na ako. Ikaw, girlfriend mo na ang kapatid ko. Mas deserving sa pagmamahal mo si Crystal kaysa sa akin. Abby, Masaya na ako sa setup nating dalawa. Hanggang dito na lang yon. Huwag na tayong gumawa pa ng panibagong problema. Abi! Hey, guys! Oy, pumasok na kayo sa loob. Magsisimula ng party. tara na, Abby. Pumasok na tayo sa loob. Mamaya na lang ako papasok. O sige, mamaya na lang din ako. Mag-ayosip muna ako. Siya nga pala. Nabalitaan kong balak niyo magpa-civil wedding sa susunod na linggo bago kayo bumalik ng Amerika sa June. Oo, para maisama ko na si Crystal at doon na kami manirahan. Magpapakasal ulit kami pagdating namin ng shuttle. Buti pa kayo. Masaya na. Ang totoo niyan, hindi buo ang kasiyahan ko. Kasi nararamdaman ko, mahal pa rin kita. Dapat siguro lumayo na ako ng tuluyan sa'yo. Kasi ayoko maranasan ng kapatid ko yung naranasan ko. Guy, ayokong lokohin mo si Crystal. Mahal na mahal ka niya. Kaya pakiusap. Panahon na siguro para kalimutan na natin ang lahat ng nag-uugnay sa ating dalawa. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero bakit ganon? Hindi ko magawa. Nandito pa kasi ako. Kaya hindi mo magawa. Don't worry. Pagdating nyo ng US, magiging maayos na ang lahat. Please, Ekay. Promise me. Mamahalin mo si Crystal. Higit pa sa pagmamahal na binigay mo sa akin noon. Promise me also na kailanman hindi mo siya lulukohin at sasaktan. Please, Egay. Promise me. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Gagawin kong lahat ng mga hiling mo. Salamat. Ipagdarasal ko na sana maging masaya ang pamilyang mabubuo ninyo. Hindi man kami nagkatuluyan ni Abby, pero masaya na rin ako sa aking buhay, kapiling ang aking asawang si Crystal. Mabuti talagang Panginoon kasi alam niya kung ano ang best para sa akin, at si Crystal yon. Ako si Egay, at ito ang aking buhay. Alam ng Diyos kung anong makabubuti sa buhay. Kung may mawala man, isipin mo na lang na sa tamang panahon, ibibigay niya ang tamang taong magmamahal, magpapahalaga at susuporta habang buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Jeneline Villacruz, Lionel Benamin, Rosana Villegas at Phil Cruz sa papel na Egay. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina.
araw po. Nakakahiya mga sabihin. Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo, ah. Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko pa. Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, ah. Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Tupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pagbababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taon ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, eto na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. Pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa iyo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng kanyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay. At sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Baka naman binubola mo lang ako, Ramil. Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun, Bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo.
Para yung punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binobola ko. Huh? Nililigawan ako kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? Ano at pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsang panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan no si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Ay, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Balikan natin ang ating tampok na kasaysayan dito sa ating dulang. Ito ang aking buhay. Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Wag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya.
Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku. Salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababoy ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula nun, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na yan. Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po. Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na, parang namang hindi ako dumaan sa ganyan Makulit po kasi si Arlene eh. Gustong mamasyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos. Yes, sir. Wala po akong pang-date eh. Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat
gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko ring masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Anong thanks? May kapalit yun, uy. Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mga yon. Huwag kang mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin yung utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver. Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus, ito naman kung makapangit, wagas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo. 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norma? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Bakit mo nga ba naging paboritong taong yun? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old na, first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin. Hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago. Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Di ako magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na. Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito. Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy Monthsary. Ha? Ay, oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha?
Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Parahan mo naman pala silang hindi type. Bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot. Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makarma ka, sige ko. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo, yun talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban. Dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak sa pagkakamali. Ngunit walang ninais kundi ang mapabuti ang sariling landas. Siya ay si Joanna. Cappuccino, please. Short lang. Salamat. Oh, ikaw matras. Pumila na tayo para maka-order na tayo ng caramel macchiato hanggat isa pa lang nakapila sa cash register, oh. Pumila ka mag-isa mo. Hindi mo ba nakikita kung sino yung nag-iisang nakapilang sinasabi mo? Eh, sino ba yun? Di yung anak ng tatay ko sa labas. Yung Joanna? Oh! Yung sinasabi nilang kamukha mo raw at magkaedad kayo. Dahil pareho kayo ng taong na ipinanganak. Oo, siya nga. Galing ng tatay ko, di ba? Sabay na binuntis ang nanay ko at ang nanay ng bastardong yan. Eh, mukha naman siyang mabait, ah. Mabait pala, ha? Tingnan lang natin kung hindi lalabas ang sungay niya sa gagawin ko. Uy, Debra! Sandali lang, anong gagawin mo? Kung mag-iiskandalo ka, aba, sama ko! Oh, 200 piso yan. Naka-extra akong magkarga ng mga gulay sa palengke kaya kumita ako kahit paano. Naku, maraming salamat sa inyo, ha? Makabibili na rin ako ng 1 kilong bigas at isdang sasabawan sa palengke. Pang maghapong pagkain na rin namin to ni Joanna. Sige. Habang nasa palengke ka, iidlip muna ako rito sa bangkong kahoy. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako kanina. Pero kung mahihintay mo ko, dito ka na rin kumain. Para makahigop ka rin ng mainit na sabaw. Bahala na. Basta pag dumating kang wala na ako rito, nakauwi na ako sa bahay. Hoy, Joanna, gabi na. Bakit nagmumukmuk ka pa rito sa harap ng bahay nyo? Saka umiiyak ka ba?
Nainis kasi ako kay inay. Ha? Naabutan lang ng barya ni Itay. Akala mo nakatuntong na sa ulap. Ang papaw ng kaligayahan. Sabado nga pala ngayon. Kaya sumilip dito ang tatay mo. Gusto ko na akong pagsabihan huwag nang pumunta dito kahit kailan eh. Nagdadala lang siya ng gulo kapag nagpupunta dito. Kapag nabalitaan pa ng pamilya niya yan, parang mga ewan na nagsisipagwala. Ang mahirap kasi sa kalagayan nyo, nandito lang kayo lahat sa lugar na ito eh. Kaya tiyak na makakasalubong at makakasalubong yung pamilya ng tatay mo. Pagod na ako sa ganitong buhay, Renzo. Joanna, Hindi ko na kayang unawain yung mga katwiran ni inay. Baka nga isang araw, hindi ko na sila maigalang ni Itay. ha? Pareho ko na rin silang kalimutan. May ilang mga magulang ko. Joanna, sandali nga. Debra, Alam mo kung ano nasa papel na to na hawak ko? Ha? kung ano man yung argumentong dala mo dahil dyan sa papel na yan, di kita papatulan. Eh, palagay. Bakit nag-apply ka rin sa fast food restaurant na pinag-a-applyan ko? At dahil parehong apelyido natin, tingnan mo, ako na isyopera at ikaw ang napaboran. Wala akong kinalaman sa resultang pinaskil ng fast food restaurant doon sa kanilang branch. Kaya, wag mo kong pagbuntunan ng galit mo. Eh kung bakit kasi ginagamit mo rin ang apelyido ng tatay ko? Dahil kilala niya ako bilang anak. Oh, gusto mo pa ba ng mga dokumentong pagpapatunay? Ikaw kasi hindi ka marunong lumugar sa dapat mong kinalalagyan. Hoy, alam ko kung saan ako nakalugar, ha? Ikaw ang hindi marunong tumanggap sa mga bagay na nangyayari. Kung kaya nawawalan ka na ng respeto sa kapwa mo, pati sa sarili mo. Huwag mo ako binabaliktad, ha? Baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip. Dapat mo ring tanggapin yung iba pang taong nabubuhay sa mundong ito. No, higit sa lahat, tanggapin mo sarili mo. Evan, bakit? Ano kailangan mo sa akin? Biniling ka kasi sa akin ni Debra. Ang sabi niya, ikaw raw yung sulsol kay Joanna. Kung bakit ayaw nilang umalis sa lugar na to ng nanay niya. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Wala pala, ha? Aray ko! Ano ba? Tignan ko lang kung magmatigas pa yung kaibigan mong bastardo na hindi umalis dito kapag nakita niyang wasak-wasak na ang pagbumukha mo. Hup! Aray ko! Tama na! Ano? Ngayon alam mo na na masasama ka sa kamalasan ng Joanna na yun hanggat hindi sila umaalis sa lugar na to. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pati ibang tao, nadadamay dahil ayaw niyong umalis sa lugar na ito. Hindi mo ko naunawaan, Joanna. Maraming beses ko na kayong inuunawa. Ano bang hindi niyo matalikuran sa pakikipagrelasyon kay Itay? Yung 200 piso na binibigay niyang pangkain natin araw-araw. Nay, higit pa dun yung kaya kong ibigay. Lalo na ngayon, meron na akong trabaho. Joanna, mahal ko ang tatay mo. Anong klaseng pagmamahal? Pagmamahal na puro gulo ang dala sa buhay natin? Ha? Pagmamahal na nakakapagpababa ng pagkatao? Alam mo ba ang isa pang dahilan? Ayoko mawalan ka ng kinikilalang ama. Ayoko manatili sa iyong impresyon ng mga tao na putok ka sa buho. Pero yun na po ang maliwanag na katotohanan sa pagkatao ko. At hanggat ayaw niyong isuko yung pinakikipaglaban ko na maling damdamin, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga kalooban natin. Hindi lahat ng panahon ng takot at hindi pagpapasya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka, Rita. Matagal na rin tayo namumuhay sa pagkakasalar sa inyo. Ikaw ang sandalang ko sa mga sandaling hindi kami nagkakaunawa ng pamilya ko. Panahon na rin
para kilalanin mo taripin ang mga kahinaan mo. Gawin mo lakas sa mga yon para sa iyong katatagan. Gusto ko sanang makausap si Joanna. Kahit na sandali. Sa palagay niyo ba, hindi rin magiging masakit sa akin ang paglalayong gagawin namin ni Inay? Itay? Pero dapat nating tanggapin. Ito ang makabubuti para sa ating lahat. Para wag nang lumalim pa yung mga sakit na dulot sa atin ng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ang ama ko. Walang mababago dun. Maraming salamat, anak. Sapat na yung huling narinig ko para gumaan ang loob ko sa paghiwalay natin ito. Ang hiling ko lang, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulang. Joanna, talagang tuloy-tuloy na ang paglilipat niyo ni Aling Rita? Oo, Renzo. Sa Makati branch kasi ko ini-assign ng fast food restaurant na papasukan ko bilang service crew. Ganon? Oo. Kaya doon na rin ako kumuha ng uupahan namin ni Inay. Aba, nasa isang lugar lang palang pagtatrabahuan natin eh. Oh? Sa Magallanes naman kasi lumipat yung media network na pinapasukan ko bilang web designer. Ay, ibig sabihin, palagi pa rin pala tayong magkikita. Totoo, free board and lodging ang offer sa akin ng company. Kaya sa building na kinaroroonan ng media network na ako mag-i-stay. Aba, o di madadalaw mo na kami ni Inay doon sa inuupahan namin. Oo naman, baka nga araw-araw sa inyo na rin ako makikain. Sige, pero dapat may kasunduan ding magdadala ka pa rin paminsan-minsan ng pagkain para pagsaluhan natin ni na Inay, ha? Alam mo na, dating gawi, yung mga paborito namin pagkain ni Inay. Sus, yun lang? Oo. Oo naman. Ay, Joanna, Ha? tingnan mo si Debra, oh. Mukhang dito papunta, oh. Ay, Joanna, Sige, dito muna ako. ikaw pala, Debra. nabanggit kasi sa akin ni Itay na papaalis daw kayo. Oo. Kasi masikip na ang lugar na ito para sa amin ni Inay. Di ba? Pasensya ka na sa mga salitang masasakit na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Nasabi mo ng lahat yun. Mababawi mo pa ba? Sorry. Mabuti na rin yung lumayo na kami ni Inay. Gusto rin namin kasi magkaroon ng bagong buhay. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon. Joanna, sana sa pag-alis ninyo, napatawad mo na ako. Bakit naman hindi? Kahit na pagbali-baligtarin pa rin natin ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Tatay ko rin yung tatay mo. Salamat. Tama nga ang sinabi ni Itay. Mabait ka. Mapagpatawad. Ngayon, napatunayan ko. Napakapalad ko na mayroon ako isang kapatid na katulad mo. Pinahanga mo ko, Joanna. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa lahat ng mga ginagawa natin, Debra. Mas napapagaan nun ang ating mga pagkakamali. Siguro, gawin mo na lang positibong karanasan ng mga yun at ituwid. Alam kong sa simula, mahihirapan si Inay iwan ang yugto ng pagmamahalan nila ni Itay sa nakaraan. Pero yun ang nararapat. Samantala, ang pagkakaroon namin ng distansya ni Debra ang unti-unting nag-ugnay sa amin bilang magkapatid. Sa ngayon, isa na akong dessert finisher sa pinapasukan kong fast food restaurant. Kasabay kasi ng paglilingkod ko doon, ang pagtatapos ko sa isang online class na modern pastry and plated dessert techniques. Ako si Joanna. Ito ang aking buhay.
Hindi pagbitaw sa mga emosyonal na kadlang ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Napakahalagang talikuran natin ang takot sa ating mga pangako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan tungo sa pinakatamang desisyon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang kasaysayan ng isang biyudang ina na nagkaroon ng maling akala. Siya ay si Monica. Maaga akong nabiyuda. Kaya naman ginawa ko ang lahat ng pagsisikap upang umasenso at mabigyan ng maginhawang buhay ang dalawa kong anak. Nagtagumpay naman ako. At dahil doon, nagkaroon ako ng maling akala. Oh, congratulations, son. Hindi mo ako binigo. Natapos mo ang management with high grades. Sabi ko naman sa inyo, Mami, hindi ko sasayangin ang paghihirap nyo. At saka, gusto ko pong maging successful businessman. Kaya po nagsikap ako. Oh, no, anak. No. Hindi yan makabubuti sa'yo. Po? Matagal ko ng pangarap ito, anak. At dahil tapos ka na ng kolehiyo, sasabihin ko na sa'yo. Ang gusto ko, pumasok ka sa seminaryo. Magpari ka. Mami, paano po ang pangarap ko? Oh, come on, eh. Hindi mahalaga yun. Hindi mo madadala yun sa langit. Samantala kung magpapari ka, pati kami ng iyong ate Beron, mailalapit mo sa Diyos. Talaga po bang hindi na magbabagong isip nyo? Hindi na, Gabi. Sabi ko nga sa'yo, matagal ko na itong pangarap para sa'yo. Eh, may girlfriend na po ako eh. 2 years na po kami ni Nika. Ah, pues, kalimutan mo siya. Makipag-break ka sa babaeng yon. Mami, kaya pala malungkot ang kapatid ko. Yun pala ang dahilan. Ah, nalulungkot lang siya. Dahil magkakahiwalay na sila ng nobya niya. Pero lilipas din yan, anak. Lalo na pag nasa seminaryo na siya. Ay, iba ang kaligayahan na ibibigay ng paglilingkod sa Diyos. Magiging maligaya siya kung yun ang kanyang pangarap. Kaso hindi. Pero, magsalita ka parang hindi ka masaya sa profesyon mo ngayon. Isa ka ng doktor, anak. Tinitingala at nirerespeto ng tao. Masaya ako, Mami, dahil natutuhan ko ng mahalin ang profesyon ko. Pero, meron pa rin kulang. Kasi, ang talagang gusto ko ay ang umawit. Gusto ko maging singer. Yun ang pangarap ko. Ay, lintik na pangarap yan, oo? Mami! Hindi makabubuti para sa inyo ang pinapangarap nyo. Ako ang sundin nyo. Dahil ako nakakaalam ng mabuti para sa inyo. Kita nyo naman, naging matagumpay ako. Yan ang buhay na katibayan. Hindi. Sabihin mo nagbibiro ka lang, Gabi. I'm sorry, Nika. Ayoko rin magkahiwalay tayo. Pero si Mami, gusto niya pumasok ako sa seminaryo para magpari. Ano? At ako? Paano na ako?
Eh, Gabi, I'm pregnant! ha? Oo! Eh, Nagbunga ang minsan pagkalimot natin. 2 months na nakakaraan. Paano ako ngayon, Gabi? Paano? Walang hiya ka! Mami, Akala ko pa naman mabait ka. Walang ginagawang kalokohan. Yung pala mahilig ka rin sa laman tulad ng iba. Mami, Hindi ka maaaring umurong sa gusto ko, Gabi. Itutuloy mo pa rin ang pagpapare. pero si Nika at ang magiging baby namin, ayoko po silang pabayaan. Ipalalaglag natin ang dinadala niya Mami, para wala ng problema. hindi ko akalaing sasabihin niya yun, Ate Verona. Bakit ganun si Mami? Masyado nang mataas ang tingin ni Mami sa kanyang sarili dahil sa pagtatagumpay niya sa buhay. Kaya inisip niya, siya lang ang nakakaalam ng makabubuti para sa atin. Baliwala na sa kanya kahit nasasaktan na tayo. Papapasukin niya ako sa seminaryo kahit labag sa loob ko. Ipalalaglag naman niya ang magiging anak ko. Matutuwa pa bang Diyos sa kanya noon? Nika, ano ibig sabihin ng pregnancy test pack na ito na nakita ko sa kwarto mo? Pa? Sumagot ka. Totoo bang buntis ka? Ha? Oo po, Papa. Walang niya ka. Katatapos mo pa lang ng college, nagpabuntis ka na. Hindi mo na hinintay na makasal ka? I'm sorry, Papa. Papuntahin mo agad dito si Gabi at ang mami niya. Kailangang makasal kayo sa lalong madaling panahon. Ma, wala na pong kasalang magaganap. Ano? Bakit wala? Nakipag-break na po siya sa akin. Walang yan yun. Akala ko pa naman mabait. Yung pala gusto lang makaisa. Sisingilin ko siya sa ginawa niya sa'yo. Sisingilin ko siya. Papa! Papa, sandali lang! Papa! Sigurado ka ba na kaya mo nang umuwi mula dito sa kanto, Gabi? Oo, sabi Tyrell. Ayaw mo kasi magpapigil eh. Naglasing ka pa. Hindi ka naman umiinom ng alak. Minsan-minsan lang naman ito. Gusto ko lang makatulog. Malimot ng bigat ng problema ko. Sige na. Iwan mo na ako. Oo, sige. Sige na. Alis na ako. Sobra na nga yata ang inom ko. Nahihilo ko. Kumusta, Gabi? Tito Lorenzo? Walang hiya ka. Akala ko mabait ka. Yung pala, manloloko ka. Sandali lang! Tito! Pagbabayaran mo ang pagtalikod mo sa anak ko. Kutsilyo ho yan. Patay yung Sandali ho! Sabihin mo, Tyrell. Sino ang sumaksak sa anak ko? Sino? At bakit siya sinaksak? Ang sumaksak po kay Gabi ay ang papa ni Nika. Ano? Nagalit siya dahil tinalikuran ni Gabi ang obligasyon niya kay Nika. Nakita niyo? Nakita niyo na ginawa niyo, Mami? Dahil sa pagsunod sa inyo, napahamak ang kapatid ko. Ito ba? Ha? Ito ba ang makabubuti para sa kanya? Ikaw? Bakit ka na pa rito? Ipakukulong mo na ba ako? Sige, handa na ako. Nagkakamali ka, Lorenzo. Oh.
Naparito ko upang humingi ng tawad. Humingin. Ako ang may kasalanan. Kung bakit iniwan ni Gabi si Nika. Gusto ko kasi magpari siya. Ano? Pinilit ko siya. Kahit na nga alam ko, may dapat na siyang panagutan sa iyong anak. Patawarin mo sana ako, Lorenzo. Nagkamali ako. At sana, ayusin natin ang lahat. Gabi, Nika, ako nga. I'm sorry sa ginawa ni Papa. Muntik ka na mamatay dahil doon. kasalanan ko naman eh. Iniwan kita. Pero, labag sa loob ko yun, Nika. Alam ko. At nauunawaan na rin yun. Ni na Papa at Tita Monica. Anong ibig mo sabihin? Nag-usap na sila ni Papa. Ama, sinabi ni Nika. Mami, Hindi na kita pipilitin magpari pa. totoo po. Oo. Salip, ipakakasal ko na kayo ni Nika. Salamat po. Salamat, Mami. Anak, patawarin mo sana ako. Pangako, itutuwid ko ang aking pagkakamali. Dahil sa nangyaring yon sa aking bunso, ay nagbago ako. Dahil alam ko na tanging ang Diyos lang ang nakababatid ng tunay na makabubuti sa ating mga anak. Sana po'y kinapulutan ng aral, lalo na ng mga magulang na nakikinig ngayon sa aking kasaysayan. Ako po si Monica, at ito ang aking buhay. Kahit nasa posisyon ang mga magulang, hindi pa rin niya dapat saklawan ang pangarap ng kanyang anak. Kung nais niyang mapabuti ito, ang Diyos ang dapat niyang lapitan. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Phil Cruz, Yonel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles sa papel na Monica. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Montea, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang paglalakad ng isang yaya at ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang pinagdaanan at nakamit sa kanyang buhay. Siya ay si Sabel. Maaga akong nabiyuda, kaya upang maitaguyod ko ang aming munting pamilya, kinailangan kong magtrabaho. Kinailangan kong magsakripisyo. Mabuhay lamang at mapalaki ng maayos ang aking mga anak. Oh, kainin mo na ito, anak, para tuluyan ka ng gumaling. Diba sinabi ko sa'yo, ayokong kumain. Bakit bang kulit-kulit mo? Dayan, kailangan mong kumain para manumbalik agad ang lakas mo. Galing ka sa sakit, kailangan mong bumawi. Aray, O ano? Hindi pa ba ako malakas? Ha? Gusto mo lakas ako pa yung paghataw sa'yo nito kunan? O, ano, isa pa? Ha? tama na. Ano ba yung ginagawa
ginagawa mo, ha? Mami, ang kulit niya kasi. Ayokong kumain pero pinipilit niya ako. Sige na, Sabel. Ako na bahala dito. Sige po, Maglinis ka ma'am. muna ng banyo doon, ha? Opo, ma'am, opo. Dayan, sinabihan na kita na huwag mong sinasaktan ng yaya mo. Ang kulit niya nga, Mami. Naiinis ako sa kanya. Alam mo ba kung ano mga sinasakripisyo niya? Para lang maalagaan ka, ha? Oh, inumin mo na kasi to. Ano ba yan? Sigurado ko bang gamot yan? Oo, nakikita ko si nanay naglalaga nito eh. Baka lalong sumakit ang tiyan ko dahil dyan, ha, Winmar? Di yan. Wala ka bang tiwala sa akin? Kailan ba kita ipinahamak? Ha? Sige na nga. Oh, inom na. Okay na. Yan. Oh, ayos. Ang pait. Ganyan Bait talaga naman kapag yan. herbal medicine. Grabe, ayaw mawala Alam ng mo, kung lasa. hintayin pa natin si nanay, baka kung ano na mangyari sa'yo. Sigurado gagabihin na naman yun. Nag-aalaga ng ibang bata tapos tayo pinababayaan. Ginagawa naman yun ni nanay para sa atin. Kung hindi siya magtatrabaho, wala tayong kakainin. Pwede naman siya maghanap ng ibang trabaho kung gusto niya eh. Ang sabihin mo, mas gusto niya dun sa malaking bahay. Kasi siguro, nakakain siya ng masasarap na pagkain dun. Winmar, huwag kang nagsasalita ng ganyan kay inay. Hindi naman siya ganyan tao. Oo nga naman, Winmar. Nay, Nay, mabuti nakauwi ka na. Kanina pa sumasakit ang tiyan ko eh. Oh, ano yung pinapainom mo sa kapatid mo? oh, kayo na mag-asikaso sa kanya. Ay, Ay, pasensya na kayo kay Winmar, ha? para namang hindi ako sanay sa ugali ng kakambal mo. Namimiss ka lang noon. Madalas ka kasing wala. Pero ako, naiintindihan kita. Salamat, Renmar. Salamat sa pangunawa mo. Oh, Winmar, mag-almusal ka muna bago ka pumasok. Huwag na, Nay. Oh, heto. Baon mo. Dinagdagan ko yan. Doon ka na lang sa eskwelahan mag-almusal kung ayaw mo nitong niluto ko. Salamat po. Paalis na ako. Pasensya na kayong mga anak. Nag-aaruga ako ng ibang tao. Pero kayo mismo hindi ko maalagaan araw-araw. Patawarin niyo sana ako. Ginagawa ko naman ito para sa ikabubuti niyo. Para may maganda kayong kinabukasan. Para maibigay ko mga pangangailangan ninyo. Yun nga lang, kailangan kong isakripisyo ang oras ko para sa inyo. Diyos ko, buksan niyo po sana ang puso at isipan ng mga anak ko. Lalo na si Winmar. Nang sa ganun ay maunawaan niya kung bakit kailangan ko itong gawin. Yaya, ilipat mo ang channel ng TV. Sige. I'm home. Oh, Dad! Good evening, sir. Isabel, kunin mo nga itong mga bag ko. Ay, akin na po. Ang mom mo. Nasa kwarto na si Mommy, Daddy. Teka, ano itong mga papel na to? May project daw po si Dayan, kaya tinutulungan ko siya, sir. Dayan? Yes, Dad. Sige na, Isabel. Ipaghanda mo na lang muna ako ng kape. Sige po. Dayan, Dad. hindi mo tutor si Isabel. Hindi kasama sa trabaho niya ang igawa ka ng assignment o project. Bakit siyang pinagagawa mo nito? I'm so pagod, Daddy. Ayusin mo yan. Bilisan mo. At ayoko nang malaman uli na pinagagawa mo ang yaya mo ng project mo. Naintindihan mo ba?
Wilmar, Hmm. umalis na si nanay. Ang aga naman. May iniwan siya kalmusal. Kumain ka na lang. Ikaw, Tapos na ako. sinabi mo bang kailangan niyang pumunta sa school? Dapat siyang umattend sa meeting? Aattend naman yata si Siyang Emma para kay Ronnie. Siya na lang din ang umattend para sa atin. O sige, sasabihan ko na lang si Chang. Wala noon. Lagi namang ibang tao ang nagmi-meeting para sa atin. Wilmar, Kahit nga sa mga recognition rights natin, hindi nagagawang umattend ni nanay. Kaya ako, nawawala na akong ganang maging honor student. Kasi hindi naman siya nagsasabit ng medalya para sa atin. Palagi siyang wala sa mga importanteng okasyon sa buhay natin. Ipapark ko lang tong kotse. Doon nyo na ako hintayin sa ground floor. Oo, sige. Oh, Dayan, tayo na. Yes, Mami. Wait! Yaya, makitali nga ng sintas ng shoes ko. Teka lang, ha? Bilisan mo! Pababa na si Mami sa escalator. Susunod na lang tayo. Bilisan mo sabi! Hoy! Sinong? Si Wilmar? Ikaw ah! Bakit sinisiba mo na katatanda sa'yo, ha? Bakit? Anong pakialam mo? At saka wag mo akong sinisigawan, ha? Baka hindi mo kilala ang daddy ko. Wala akong pakialam kung sinong tatay mo. Pero wag mo naman minamaltrato ang nanay ko. Ha? Nanay? Wilmar, anak. Tama na yan. Bakit ba narito ka sa mall? Di ba dapat nasa klase Hoy, ka? spoiled brat. Alam mo ba kung anong isinasakripisyo ng nanay ko para lang maalagaan ka? Tapos ito bang ginagawa mo sa kanya? Sinisipa mo? At ano pa? Siguro may iba ka pang ginagawa sa kanya kapag nasa bahay kayo, no? Hoy, Kung dito nga sa public place, sinisipa mo siya. Paano ba kayo sa bahay nyo? Ha? Wilmar. Nay, mag-isip nga kayo. Kami nga ni Renmar ni minsan hindi nagdabog sa harap nyo. Tapos inaalagaan mo tong ganitong klase ng tao. Wilmar, tama na. Sige, subukan mo saktan ulit ang nanay ko. Ako ang makakalaban mo. Pasensya na po kayo, ma'am. Patawarin niyo po ang anak ko. Ako na pong humihingi ng paumanhin para sa kanya. Sabel, Huwag niyo po sana akong tanggalin sa trabaho, ma'am. Kailangan ko po ito. mula ng bata si Dayan, ikaw na nag-alaga sa kanya. Tiniis mo ang lahat, pati na ang pagiging moody niya, at madalas nasasaktan kanya. Ang totoo nga niyan, inihintay lang namin ang sermon na magpaalam ka. Pero hindi mo yung ginawa. At hanggang ngayon, inaalagaan mo pa rin si Dayan. Hindi ikaw ang kailangang humingi na paumanhin, kundi kami. Ma'am? Patawarin mo kami. Dahil hindi namin kayang palakihin ang maayos si Dayan. Hindi siya lumaking kagaya ng mga anak mo. May paggalang sa matanda, kayang ipagtanggol ang magulang nila. At alam kung ano ang mali at tama. Marami kaming pagkukulang kay Dayan. At siguro, panahon na para kami na lang ang mag-alaga sa kanya. Ma'am? Panahon na rin para maalagaan mo na maayos ang mga anak mo. Sabel, bibigyan kita ng puhunan para makapagtayo ka ng isang maliit na negosyo. At nang sa ganun, hindi mo na kailangang umalis sa bahay niyo. Napakabuti mo, Sabel. At nagpapasalamat kami sa lahat ng sakripisyong ginawa mo para sa aming anak. Maraming salamat. Wilmar, bakit naririto ka pa sa labas? Gabi na. Matulog na po kayo, Nay. Anak, salamat. Salamat? Saan? Sa pangunawa mo. Sa pagmamalasakit mo sa akin. Salamat sa pagiging mabuting anak. Kahit napakarami kong pagkukulang sa inyo ni Renmar. Hindi naman ako mabuting anak. Hindi totoo yan.
Wala nga akong magawa para makaalis kayo sa trabaho yun eh. Ang totoo, Nay, masama ang loob ko sa sarili ko. Kasi, nagagalit ako sa tuwing wala ka sa mga importanteng okasyon sa buhay namin ni Renma. Pero hindi ko alam na ganun pala kahirap ang pinagdaraanan mo para lang maitaguin kaming dalawa. Wala kang kasalanan, Ton. Nauunawaan kita. Isa pa, may maganda akong balita sa'yo. Ano po yun? Hindi na ako magtatrabaho bilang yaya. Negosyante na ako ngayon. Huwag niyo po akong binibiro ng ganyan, Nay. Hindi ka naniniwala? O sige, bahala ka. Totoo? Tara na, pumasok ka na at isasara na natin itong pinto at bukas, sabay-sabay tayong mag-aalmusal. Oras at atensyon. Ito ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng ating mga anak. Kapag hindi natin ito naibigay sa kanila, kahit ipaliwanag natin ang dahilan kung bakit nawawalan tayo ng oras at atensyon sa kanila, hindi nila yun mauunawaan. Para sa kanila, walang kapantay ang panahong ginugugol natin para bigyan sila ng oras. Ngayon, naibibigay ko na yun sa kanila at gusto kong habang nabubuhay ako, maramdaman nilang una ang Diyos at pangalawa sila sa prioridad ko. Ako si Isabel at ito ang aking buhay. Iba't ibang uri ng sakripisyo ang ginagawa ng bawat ina at ama para sa kanilang mga anak. Gayunpaman, lahat ng iyon ay may iisang dahilan: pagmamahal. Mga nagsiganaw: Susan Robles, Gunal Benabin, Maynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Isabel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Butia. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.